Magandang araw mga kababayan. Update po tayo sa ating lagay ng panahon ngayong araw at pag-usapan din natin ang posibilidad ng mga bagyo na maaaring mabuo sa darating na December. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, wala pang namomonitor ang PAGASA na low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Subalit ayon sa kanilang tropical cyclone threat potential, hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng isa o dalawang bagyo sa buwan ng December. Bagamat mababa ang chance ng pagkakaroon ng malalakas na bagyo dahil sa epekto ng northeast monsoon o amihan, patuloy pa rin ang pagmonitor dahil posibleng may mabuo na low pressure area na maaaring mag-develop bilang bagyo. Base sa forecast tools, maaaring may mabuo na low pressure area sa karagatan malapit sa bansa pagsapit ng unang linggo ng December. Ang mga ito ay pwedeng mag-develop bilang bagyo o kaya na may malusaw bago pa makapasok sa ating PAR. Kaya't patuloy nating babantayan ang mga susunod na updates. Sa kasaysayan, kahit buwan na ng December ay nakakaranas pa rin tayo ng mga bagyo dito sa Pilipinas. Halimbawa narito ang Bagyong Nona noong 2015 na tumama sa Luzon at nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala. Bagyong Urduha noong 2017 na naglandfall sa Samar at Leyte na may dalang malakas na pag-ulan at landslide. Sa kasalukuyan, dalawa ang pangunahing weather systems na nakakaapekto sa ating bansa ang northeast monsoon, amihan, na nagdadala ng malamig na hangin at mahinang pag-ulan sa northern Luzon, at intertropical convergence zone, ITCZ, na nagdudulot ng pag-ulan sa Mindanao at mga kalapit na lugar. Kaya naman sa Caraga, Davao Region, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot ng ITCZ. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng amihan. Posibleng magkaroon ng baha o landslides sa mga lugar na may katamtaman hanggang sa paminsang malalakas na buhos ng ulan. Sa Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahihinang pag-ulan dahil sa amihan. Sa ngayon, wala namang inaasahang malaking epekto sa mga residente sa lugar. Iba pang bahagi ng Mindanao makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng ITCZ. Paalala, mag-ingat sa posibleng flash floods or landslides sa mga lugar na apektado ng malalakas na thunderstorms, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Posible rin ang flash floods o landslides sa mga lugar na maapektuhan ng malalakas na pag-ulan. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga balita at weather updates. Manatiling ligtas at salamat sa inyong pagtutok. Stay safe, mga kababayan.